Hello, good evening, everyone. Good evening, traders. Greetings from Miss Tech in behalf of RNFX. Merry Christmas. And yung discuss natin today is about types of uh, time frames and what type of trader you are. So, mag-share po ako ng ngayon, ng presentation. Okay, good evening, everyone. So, Forex Trading and their webinars. In behalf of RNFX, your instructor, Miss Tech, the basic trader. Yung topic natin now about the time frames discussion. Previously, nagtackle tayo ng um, ano ngayon yung tackle natin last? Uh, yung sa introduction ng Forex and about the trend lines, the application of trend lines. So now, the next is about the time frames. Paano po tayo gumamit ng mga time frames kapag mag-charting po tayo. So, yung makikita natin sa time frames is meron po tayong uh, day time frame, the weekly, the monthly, the 4-hour time frame, the 1-hour time frame, the 30 minutes, 15 minutes, the 5 minutes, and the 1-minute time frame. So, yung makikita natin as seen in this sa dashboard nyo now, ano po yung difference kapag tumitingin po tayo ng uh, time frames. Like now, sa 15 minutes, ito, nakikita niyo may pinagkaiba yung sa mga structure ng candles nila. And as you can see, the 15 minutes here, mas lalo pong makapal yung mga candles, no? Tsaka medyo maliit lang yung makikita natin. Compare with the 5 minutes, um, mas lalong lumiit at mas lalong dumami. And for the 1 minute, nakikita nyo parang ang dami ng noises of candles. Pag sinabi natin noises of candles, yung ang dami na po ng mga makita nyo, parang napaka-thick ng mga candles compare with the 50 minutes and compare with the higher time frames such as daytime frame, the 4-hour and the 1-hour time frame. So in the 1 minute, lots of detail, lots of trading opportunities can be good or bad depending on the trading cost and profitability of the strategy. So mas yun later on i-discuss natin kung kailan tayo hahanap or kailan tayo gagamit ng mga time frames at depende po kung ano pong klaseng trader po kayo. So sa 5 minute, like fewer trading opportunities, less erratic looting, some may find it easier to make quality trades with less noise. Same with the 50 minutes, fewer trading opportunities, less erratic looking trends, make cleaner and outlook easier to determine. So time frames used in trading. Time frame in trading refer to the duration over which price data is analyzed and displayed on a trading chart. Traders use different time frames to gain insights into market movements, make trading decisions, and implement various strategies. The choice of time frame often depends on the trader's preferences, trading style, and the specific market they are trading. So yung sinasabi ng time frames is nagbe-base talaga kung ano po kayong klaseng trader kapag nag-a-apply po tayo ng time frames, lalo na sa mga meron talagang later on i-explain natin, meron dyan scalper trader, the intraday trader, the swing trader. So, uh, may mga may mga time frames silang ginagamit kasi yung mga scalper, hindi kasi pwedeng gamitin yung mga higher time frames. Well, with regards to the
the definition here, it depends on the trader's preferences, the trader's style, or the trader's strategy. So ito yung mga common trading time frames, the long-term time frames. These encompass longer periods such as monthly or weekly charts. Traders using these time frames focus on long-term trends and are typically referred to as position traders or investors. So nakita niyo, long-term time frames, ibig sabihin tumitingin po sila sa higher time frames such as monthly. Yung mga ganitong mga traders, yung tawag sa kanila is investors. Kasi short term lang po yung pag-trade nila kasi more on long term po sila. Like nag-hold po sila ng investments such as monthly or or yearly, yun, mga ganun. They tend to hold positions for extended periods, sometimes months or even years. Yun po. So the intermediate time frames, these include daily charts. Traders using daily time frames may hold positions for several days or weeks. They aim to capture medium-term trends and patterns in the market. So yung mga intermediate, ito naman sila yung mga naka-hold like days lang, tsaka weeks. Hindi naman talaga umabot ng monthly or yearly. Short-term time frames. This consists of intraday charts such as hourly, 15-minute or 5-minute charts. Traders employ short-term time frames, often referred to as day traders or scalpers. Execute trades within a single day, aiming to capitalize on small price movement. So ito naman po yung mga shorter traders, yung mga maliliit na time like minutes, nagtitrade sila, nagpa-profit sila in a small span of time na ginagamit nila. As you can see, short term, yung ginagamit nila is mga lower time frames such as 1 minute, 5 minute, and 15 minutes. And still, it depends pa rin sa gumamit sa isang trader. It depends on the trader's preferences. Again, the trader's style and the trader's strategy. Each time frame has its advantage and drawbacks. Longer time frames provide a broader view of the market. Yes. Mas makikita niyo kasi kapag tumitingin tayo sa higher time frame, mas makikita natin yung anong yung mga magaganap ah, na activity ng candle sa ganong market, sa ganong structure, sa ganong time frame, making it easier to identify major trends. Pag sinabi nyo, previously, nagtackle po tayo ng trend lines, the major trends na makikita nyo yung nag-align yung mga trend lines natin. So, mas malalaman mo pag ginamit nyo po yung mga higher time frames. However, they may require more patience and result in fewer trading opportunities. Kapag kasi higher time frame yung in-apply natin, syempre, kailangan yung patience doon. Kasi higher time frames, yung activity doon is for the whole day. If tumingin naman po kayo sa monthly, yung activity naman ng structure ng market, ng candle doon is for the whole month. So may sinabi dyan, kapag nagtitrade kayo sa higher time frame, it's kailangan po natin ng malaking gap para sa risk management kasi kapag nagtitrade po tayo, medyo higher time frame. So medyo yung adjustment ng mga stop losses natin is medyo mataas. So kahit po na gumamit po tayo ng mababang lots, ganun pa rin po yung pag-a-apply. So it depends pa rin po sa inyong strategy. But well, kung gumagamit po kayo ng higher time frame, so meaning to say, kailangan po yung patience nyo is gumana. Shorter time frames offer more frequent trading opportunities, allowing traders to capitalize on smaller price movements, yet they can be more challenging due to increased market noise and the need for quick decision making. So ito na naman yung tinatawag nating mga quick traders, scalper traders, yung nagtitrade sa in seconds, naghihintay for a minute trade and stop loss, mag-entry, and then
yung ganong entry aabot lamang siya hanggang mga ilang minutes lang. Like short, quick trades po siya yung tawag. So yung ina-apply nila dun na time frames ay nagbe-base po sila sa around sa 15, 5, and 1 minute time frame. But kapag quick traders naman po kayo or scalper traders, kahit po mababang lot size, mababang margins, eh pwede po kayong mag-trades since mababa lang naman po yung yung gap. But it depends on the currencies naman. But be careful lang po sa mga higher volatile na mga currencies na kahit sa konting pitik lang po ng pips is malaki na rin po ng yung price gap nila. So, traders often use multiple time frames, simultaneously employing higher time frames for trend analysis and lower time frames for precise entry and exit points. Yung explanation naman dito is kumukuha po sila sa higher time frame, kumukuha po sila doon ng base, tsaka yung mga attachment, yung ginagamit na trend line, at magbabasa po sila ng SNR. And then, mag-entry sila gamit yung smaller time frames para mas makita maigi kung saan talaga yung pag-entry natin sa ganong ah, trading style po ninyo. So it's essential for traders to select time frames that align with their trading strategy, risk tolerance, and the amount of time they can dedicate to monitoring the markets. Experimentation and experience help traders find the time is the best suit in their individual trading preferences and goals. So, kailangan niyo po yung malaman sa sarili niyo if meron po kayong trabaho, ang tawag sa inyo is parang magte-trade lang kayo for the day. So, yung tawag dyan is the intraday traders. And if open po yung time nyo at pwede nyo po yung mag-trade from time to time, yung pampabilisan, yung quick trades natin, yung tawag doon is mga scalper traders. And yung commonly na tinatawag sa mga investors, yun sila yung mga swing traders na nag-aabang ng long term. Okay? So next, what type of trader are you? The types of traders. The day traders. These traders execute multiple trades within a single trading day, aiming to profit from intraday price movements. They do not hold positions overnight, closing all their trades before the market closes. So yung mga day traders, yung whole day, yung today's trades, yan po yung mga day traders. So, kailangan po nila yung i-manage using the time frames kapag day traders sila. So, possible titingin sila sa day time frame, the 4 hour, 2 hours, and the 1 hour time frame. Swing traders, yung sinabi ko kanina, swing traders, also called the investors. Swing traders hold positions for several days, 2 weeks, capitalizing on short to medium trends. They aim to capture swings or price movements with a broader trend. Position traders, long-term approach, for weeks, months, they focus on major market trends and economic fundamentals, aiming for significant profit over the long run. Scalpers. Scalpers are ultra short-term traders who aim to profit from small price movements. Possible kasi nga magpa-profit sa konting time na mga price movements, no? They execute numerous trades in a short time frame that's 15, 5, and 1 minute time frame. Yes, often within seconds or minutes, aiming to make small profits per trade that accumulate over the course of a day. Algorithm, algorithmic traders. Algorithmic traders use automated systems or algorithms to execute trades
based on predefined criteria. These criteria could include mathematical models, technical indicators, or other quantitative strategies. Algo traders often employ high-frequency trading techniques. Ito naman po yung mga traders na gumagamit ng mga EA, yung mga EA robot na nag-automated nagtitrade. So, kailangan yan i-install sa mga MT4s. So, yung mga EA nito ay gawa rin ng mga traders, no? Technical analysts, traders who primarily rely on technical analysis to make trading decisions fall into this category. They use chart patterns, indicators, historical price data, forecast, future price movement. Yung mga tawag sa mga technical analysis, sila po itong yung mga nagbabasa ng charts. Mostly talaga nagbabasa ng charts, nagdidepend sa chartings, strategies, sa indicators. So, yung ginagamit nila is nag-a-align sila, gumagamit sila ng strategy, gumagamit sila ng support and resistance, nagbabasa ng or gumagamit ng mga charting views, no? So later on kayo, kapag marunong na kayo mag-trades, kapag nagte-technical na kayo, marunong na kayo maglagay ng mga trend lines, at marunong na rin po kayo mag-determine ng support and resistance. So pwede na kayong tawaging technical analyst. The fundamental analyst, these traders focus on analyzing the underlying fundamentals of a company, asset, or market. They assess economic indicators, financial statements, news, and geopolitical events to make trading decisions. So ito naman yung mga fundamental analysts. Sila naman po yung nagbe-base from the news. So more on information sila, more informations, the theories, and the current economy news. So, pwede naman kasi, possible naman kasi kapag, example, di ka marunong mag-technical analysis, but you are better in the fundamental. So, pwede pa rin yun. Makapag-trade ka pa rin yun. So, pero mas malaki yung chance kapag sa fundamentals kasi dito tayo nagbe-base yung mga sa trading yung nangyayari sa market, no? So more on focus on news, the informations, and the more on theories. Hedgers use financial instruments like future contracts or options to mitigate or offset the risks associated with their primary investment. They aim to protect against adverse price movements. Yung tinatawag ng mga hedgers trading, yung parang binabalance nila yung pagtitrade sa market. Pwedeng magsisell sila, pwedeng magbabay. During the profits, ay nagko-close trades sila. So, ginagawa nila yung mga hedgers na ito, ay sila po yung nagbabalance ng kanilang pagtitrade. But yet, it depends on each trader's strategy. Well, so thank you for watching and mag-proceed po ako for the charting. Mag-explain po ako ng time frames. And for the next session pala is kita-kita po tayo sa December 30. That's, I think that's 8 p.m. Ito na po yung pinaka-common na ginagamit talaga is mag-explain tayo, mag-charting tayo gamit yung pag-explain ng support and resistance. If you have do questions, mag-Q&A tayo maya-maya. So you're facing now my charting
dashboard. So, on the upper left, dito, natin makikita yung pag-change ng time frames. As you can see, yung sinasabi natin dito, merong 1 minute, 1 minute, 5 minutes. Usually, ito naman sa scalping. Pag sa scalping, yung ginagamit is 1, 5, 15. And for the intraday, 4 hours and 1 hour and 1 day. For long term naman, usually hindi naman masyadong ginagamit kasi yun yung sabi kanina is more on patience. So kapag tumitingin ka ng long term is dito tayo titingin from pwede ng 3 months and 1 month. So the upper left, natin makikita yung paggamit or pag-change ng, uh, wait po, na SL, sorry for that. Yung sa upper left, yung ginagamit para mag-change tayo ng um, time frames sa chartings natin. As you can see, sample magtitingin tayo sa day time frame. So ano yung kanina? Yung mga gumagamit ng day time frame, sila po yung mga intraday traders. Check nyo yung 1 day. So, mag-highlight ako para makita niyo po yung difference. Um, ito po lang yung day. Like now. Ngayon, ito po yung, yan po yung candle ng day time frame. Tingnan natin sa 4 hour. So, nakita nyo, ito yung 4 hours na nangyari sa kanina, sa daytime frame kanina ito. Ito yung isang candle. Ito lang po yung isang candle na makikita niyo yung activity ng day, buong araw, daytime frame. So, meaning, kung pag hindi patapos yung araw, hindi po siya mag-proceed sa next candle. So, itong candle na to is yung kahapon. So, ito yung ngayon. So, titingnan nyo yung 4 hour time frame, ito na yung nangyayari. Like, 4, 8, 12, 16 hours, para ganun. Yung per candle na nangyayari, ito is, uh, excuse sorry. As you can see, nakikita niyo yung sa 4 hours, ayan, gumagalaw, naka-live, live charting po tayo with our under Euro USD. So, ngayon, ito yung candle for 4 hours activity. Magko-close ito or magsa-stop yung candle na ito at mag-proceed sa next candle para naman sa next 4 hour activity. Okay? Tingnan nyo sa 1 hour. Parami ng parami yung activity ng candle. Kasi andito yung highlight ng isang araw. So ito yung 1 hour. Like 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like, tama ba? Naka 13 hours na tayo. 13 candles for 1 hour time frame. Yung itong candle na ito is makikita niyo yung activity ng 1 hour. So ito yung last hour, the last 2 hours. Yan. Yan po yung pinagkaiba or yung yung purpose ng time frames. O tingnan naman natin sa 15 minutes. Ito naman yung sa buong day. So 15 minutes. Per candle activity is 15 minutes. So medyo mabilis siya kasi 15 minutes. After ng 15 minutes, mag-proceed naman siya to open a candle. Like 1, 2, 3, yun. Pag ilan yung candles eh, the times is sa 15, yun yung yung mga noises na sinasabi sa kapag lower time frame. Again, for the 5 minutes, tingnan nyo. Ang dami. Kasi 5 minutes.
Ito lang yung nangyari, isang ganito, isang 5 minutes, isang ganito, isang 5 minutes. At yung 1 minute, syempre per minute, after nito, ayan, makita niyo yan, no? May countdown. After niyan, kapag mag-zero, proceed po siya sa next. Mag-open po siya ng candle. Okay, so kapag sa mga intraday, I mean, scalpers, no? Start muna tayo sa lower time frames. Yung mga scalpers, yung ginagamit nila is nagcha-charting sila for 15 minutes. Again, it depends on the trader's preferences and strategies, no? But pero sa mga scalpers, 15 minutes, pwede na sila charting. Chartings na sila. And titingin sila sa 5 minutes or sa 1 minute, dyan na po sila papasok ng kanilang entry. Kasi kailangan mo yan tingnan sa full view ng lower time frame if pasok po yan sa personality mo. No? So scalping, ibig sabihin mabilisan. Mabilisan yung activity, the quick trades, also the quick decision making. So hindi ibig sabihin na uh, buy and sell ka lang kasi alam mo, pabilisan, scalping. Example, magbabay ka. Hindi mo naman alam. Tumaas, biglang nag-close. Yung may ganong mga nagaganap. Yan. Pagtaas, profit, bigla ka nag-close. Tapos yung movement niya, nag-volatil, bumaba, bumagsak. Imbis naka-profit ka yung pag-close, biglang bagsak, ay ano ka pa, na negative. So, kailangan kasi yung hard, quick decision making kapag isa kang scalper. Tsaka yung tinatawag na scalper trader, eh talagang inuupuan at yun, minsan buong araw nakatutok lang sa computer. Minsan hindi na nagbe-break, no? So, kailangan piliin niyo po yung anong klaseng traders po kayo. So, kung sa intraday na naman tayo, mostly yung intraday is day daytime frame yung ginagamit sila sa pagcha-chart. Yung ibig sabihin, magcha-charting sila gamit yung daytime frame and alamin na nila kung ano tapos iiwan. Like, mostly sa mga intraday kasi yung mga traders nun is may mga trabaho. Okay. Excuse me. Sorry, break lang po. Yung sa daytime frame naman, mostly yung mga traders nun is meron mga trabaho. So magcha-charting sila for the day, magti-trade sila at iiwan na lang nila yung trades nila kasi yung target ng trades nila is for the whole day. So daytime frame, pwede sila mag-charting using daytime frame or the 4 hour and the 1 hour. Yes, yung next naman kasi na type of trader is yung swing traders or the investors, commonly called the investors, I mean. Yung ginagamit dyan is so 3 months, titingnan nila kung tama bang mag-long or mag-invest sa ganitong currencies. So, kailangan nito yung patience. Talagang pag sinabi natin swing traders, iiwan mo yan at mag-i-invest ka lang talaga ng long term. So, hindi siya pwedeng naglagay ka, bukas kukunin mo. So, hindi swing trader yung tawag sa'yo. Or pwede naman sa investor kasi nag-invest ka in a small span of time.
But kapag trader, meron kasing pinagkaiba yung trader and the investor. Si trader kasi nag-invest, I mean, si trader kasi nagtitrades. Tawag sa kanila nagtitrades. Si investor, si investor pwedeng tawag sa kanya is trader, I mean trader, but nag-i-invest lang yung focus niya. Yung sa trader naman kasi, nag-e-execute talaga. Alam, nag-execute ng buy and sell. Yung sa investor naman is parang iiwan mo lang, nag-i-invest ka eh. So, yung same thing pa rin yung ginawa mo kasi nag-trade ka. So, mostly yung mga investors ay nag-i-invest for long term or for the buy. So, yung goal nila is yung pataas yung market, syempre pa-buy. Compare with the trader na buy and sell. It depends on the time frames or it depends on paano ko yung type of trader pa ko yun. So, you can see 3 minutes, like ikaw, if gusto mo mag-invest, check mo kung tama, magcha-charting ka, like ganon. Hanapin mo yung trend lines, yung previous discussions natin. So, next session discussion is this the SNR, the support and resistance. Yan, if tama ba na mag-invest ka, do you think na pupunta ka dito? So, nakatingin po tayo sa 3-month time frame. So, possible pag ganito is like ano ngayon, December. We'll see for the October. Yan, kita niyo yung sa inalign ko dito, may meron date, Wednesday, October 31. Yan. So, possible. Kasi long term yung target mo eh. Long term girl ka. So, yung patience mo is kailangan dun. So, example, mag-invest ako dyan sa Euro USD. So, iwan mo lang at hintayin mo, babalikan mo by the date between ito, ganito. April, April onwards. Hindi naman natin alam kung saan or kailan mata-target yung ganito. Kasi pang 3 months to. Yung sinabi ko kanina, kapag per time frame, yung candle natin is per time frame din. So yung individual candle na nakita nyo ngayon na naka-highlight, yan po yung activity buong 3 months. Whereas, tumingin ka sa 1 minute, from 3 months to 1 minute, ang liit-liit. Whereas kung yan, magbibigay tayo ng mga comparison eh. Kasi if ikaw gusto mo lang ng maglo-long term ka, tapos tumingin ka sa 1 minute, alam mo magbabay, yung 1 minute kasi meron pwedeng babagsak, malayong mararating ng 1 minute sa 3 months mo. So hindi siya applicable dun. Yung pwede sa'yo, kung gusto nyo, pwede rin monthly. Pag gusto nyo mag-invest ng matagal, long term. Or kung gusto niyo mag-trade lang kayo, like example, ako more on intraday ako, personally. More on intraday kasi in the morning, may routine na magcha-charting, magre-read na ng charts. At kapag maganda na po yung entry natin, pwede po tayong mag-trade. Tsaka iniiwanan ko na talaga yun for the whole day. Kasi buong araw may trabaho rin, ganon. So, depende sa personality mo at sa time mo. Kapag full-time naman, na gusto mo talagang trader na full-time, yun, mostly mga scalping traders sila.
And yes, and that's for tonight. The discussion, the types of time frames, the type of trader. So, siguro ngayon, kailangan niyo na po alamin kung saan po kayo bagay sa paggamit ng time frames at kung ano pong klaseng trader kayo later on in the future, no? And hoping na marami po kayong natutunan and see you the next session. That's December 30, support and resistant topics. And please do send me a feedbacks on your emails para ma-receive po ng IRNFX, no? If you have questions, please do send me your question, the Q&A now. Kahit short Q&A question lang para proceed po tayo sa next topic natin, session. December 30 yun na mag-register pa rin po kayo para po makatanggap po kayo ng Zoom link via email. If no questions naman, pa-rate lang po ako ng feedback niyo sa poll. Thank you so much for the positive feedback. And if there is, no, na kailangan natin i-improve, i-accept ko po yun para po sa improvements na rin in behalf of RNFX. And don't forget to send me a feedback, okay? So thank you so much, everyone. Thank you, and see you next sessions. And good evening.